We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga gada na tilapia nanotaran sa Lake Buhi. Deadline kan PUV consolidation daina i-extendir. Asin, dagmang nasirang turay nanotaran sa Bula, Camarines Sur. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, uninaan Balitang Bicolandia. Hatud miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatod nin mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live, halidigdi sa GMA Complex sa Naga City. Ako po si Kate Dalovieres. Bangkay kan 33 anyos na lalaki na subuot na hulog kasuudma sa Mabolo Bridge sa Naga City, nadukayan na sa Kamaligan, Camarines Sur. Mantang 54 anyos na lalaki sa Bakakay, Albay, gadanman sa pagkalamos. Tutukan sa report ni Chris Novello. Na-recover na kasubagong alas 11 ning aga ang lawas kan 33 anyos na lalaki na subuot na hulog sa Naga River kasuudma. Haros 24 oras na pighanap ang lawas kan lalaki hasta sa na-recover ini sa Barangay Tarusanan sa Banuan kan Kamaligan, Camarines Sur. O pirang kilometro man sa lugar kung sa ini nahulog sa Barangay Mabolo, Naga City. So po, yung dito po sa Bicol River po, yung current ng water, yung sulog po current ng water, malakas po ang current ng water. Saka isa po yung water lily natin po. Yan ay isang problema paghahanap ng bangkay. Sangun niya nagpapadagos pa ang ginigibong investigasyon kan mga otoridad nganing maaraman kung tuyo nagtagbang sa salog ang nasabing lalaki. Papulit na kutaan ang biktima hali sa pag-ekskursyon sa Balatan, Camarines Sur kan mangyari ang insidente. Gadan ang sarong 54 anyos sa lalaki makalis malamos mantan nakakarigo sa sarong beach sa Barangay Igang, Bakakay, Albay kan Abril 9. Sigun sa Bakakay Municipal Police Station, nag-irinuman ang biktima asin mga kaibanan kaini antes nagkarigo sa dagat. Hasta sa nahiling na sa naining, nagpapataw-pataw sa tubig. Daiman maaraman pa kan pamilya kan biktima kung pinulikat o tarakan kaburatan ang rason kan pagkalamos kaini. O siguro tabuyong, siguro magkusugso kang dagat, yung natumba siya. O, baka dahil na magkabuwat. Nagpagirom duman ang kapulisan sa publiko na mag-ingat nganing malikayanaan mga siring na aksidente. Mag-ingat po ang kabos sa pagkarigo sa dagat, lalong-lalo na po sa panahon na sobrang init. Then pag medyo po nakainom na, so dahil na po kita magduman sa ararom na parte. Kay banan si Carlo Abonita, asin Gerald Gandia, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Arestado ang tulong persona huli sa subuot pagpapabakal nin bakong puro na mga pilinat product sa Sorsogon City kasuudma Abril 10. Sigun sa report, naaktuhan mismo kan mga personay kan SK3 Sorsogon ang mga ipinapabakal kan mga sospek na nasa garapon na mga pilinat. Alagad kan binukasan, mga asukar palan ang nasa tahaw kaini. Nadiskubre ang modus kan mga personang ini kan nagbakalaan saro sa mga partisipante kan aktibidad kan Philippine Association of Local Government Accountants sa syudad. Sangunyan nasa kustodiya na kan mga otoridad ang mga sospek mantang nahampang sa kasong estafa. Pinurbaran man kan GMA Regional TV Balitang Bicolandia na kuanan nin pahayaga ang mga sospek. Alagad daina ini nagpaonra sa entrevista. Nakita po yun ng ating tauhan ng SK3 personnel dahil nakaantabay kami doon sa lugar na kung saan ginaganap yung palga. Nakita na hindi naman talaga dapat ganoon yung itsura ng pili candies na inilalako dito sa atin sa probinsya ng province ng Sorsogon at lalo na sa Bicol. Pirang nagkakayod sa Camarines Sur, mati subuot ang pagluyakan sa indang kita ngunya na mainit ang panahon. Sarong jeep
na nagbabiyaheng magsaysay diversion, agaw atensyon sa mga commuter huli sa mga abaniko na nakabitay sa laog kan lunadan. Uyan report ni Jessica Kalinog. Nagpupuro pahingalo mantang nasa pila ang 61 anyos na si Tatay Gini kan Baaw, Camarines Sur. Iriga nagapili asin pabalik an sa iyang ruta sa Oroaldaw. Alagad poon kan mamatean an labing init kan panahon. Mati mandaan mga nagkakayod an pagluya kan kita. Haling pili masundo kaming iriga. Kawan 300, 280, 260 at kayan. Minsan nga ni halimang iriga maantos man kaming pili mga 150. Darangani da ini kan mainit na panahon. Bibihiraan mga nagluluwas. Minsan nagahali sinda sa iriga na may 5 pasahero. Pag abot sa Baaw, mayo nanin mapipick up. Alagad sa Naga City, kaabang-abangi kan mga pasaherong pasiring magsaysay diversion ang jeep na ini. Nasa harayo pa sana, may interes ka na talagang magsakay. Purog na kung nag-aatak-atak ang init sa luwas. Dako na tabag na, may pati ko na lang pamaypay talaga. Salamat kuya, may libre kang pamaypay. An pakulo na ini na syertong mapara kan mainit na payo. Init na namamatean kan mga pasahero, ideya ni Jonathan Borja kan San Felipe, Santiago, Minalaba, Camarines Sur. Panbilit. Nagkakagna ako pag summer. Lang po, tabang lang sa sa mga pasahero. Sobrang init po baga. So naisipan ko lang na, sabi ko, pang tawid init sa mga pasahero. Anom na mga abaniko ang nakabitay sa laog kan jeep. Igwa maninduwa na nakasuksok sa may driver seat. Para sa iya, asin sa masakay sa kataid niya. Dayda ang maghandal, amayo man dagdag bayad ang kada kayab. Minsan nga naugma ako mga estudyante pag nagsasara ka. Taga-aragawan niyan kang pamaypay. Tapos itong last week, itong may mga seniors na haling City Hall, Rugmaon sinda, sabi may aircon nga, digdi may aircon. Arot po kayo. Naog pa din po ako kasi at least na-appreciate nila. So tabang ko sa effort ko na maibsan tong init na nila. Lunes, Miyerkules, Biyernes sana nagbabiyahe si Jonathan. Una alas 11 nin aga, hasta alas 5 nin hapon. Naning makalikay man sa sobrang exposure sa init. Naglalao man si Jonathan na maging inspirasyon an sa iyang espuerso sa iba pang driver sa miski anong pampublikong transportasyon. Nadawa sa simpleng paagi, makatabang man na mainaan o makalikay sa labing init kan panahon na haros gabos, namamatean. Kaibanan si Gerald Gandia asin Jovel Obiso. Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Overfeeding tigtutukdong rason kanano tarang mga gada na tilapia sa Lake Buhi. BIFAR asin Municipal Agriculture's Office kan Banwaan nangampodan sa mga parasira na magsunod sa tamang pagbahog sa mga sira tanganing maibitaran ang mga kaparehong insidente. Ang detalye aramunta sa pagtutok live ni Chris Novelo. Chris? Kay tulos na pinara kan Municipal Agriculture's Office kan buhi na bako nin huli sa hababang dissolved oxygen an kausakan pagkakadan kan nagkapirang tilapia sa Danau sa nasabing banwaan. Nagkakapirang gada na tilapia an mahihiling sa gilid na ini kan Lake Buhi sa banwaan kan Buhi, Camarines Sur. An iba sa mga ini kinakakanakan mga gamgam sa lugar. An ibang residente nagrutubod na epekto na kan mainit na panahon an pagkagadan kan mga sira. Pagkaklaro kan Office of the Municipal Agriculture's Office kan Buhi, Camarines Sur, bakong fish kill ang kausa kan pagkagadan kan nagkapirang tilapia digdi sa Lake Buhi, kundi itong overfeeding na nagagadan asin pigduluwas kan pirang fish cager sa indang mga cages. Sa linggo po ang sobrang init tsaka overfeeding po nga ni kan sa tuya mga fish cages operator yung nagiging kausa kaning may dikit-dikit na nagagada na sira. May mga gada na sira man subot na nakakasabay sa dakop kan pirang parasira. Pighahali na lang po. Pig-separate na lang po. Kadikit man lang yan. Sangunya ng apoda ng Municipal Agriculture's Office asin Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa mga parasira sa lugar na magsunod sa pagpapaimplementar na tamang pagbahog sa mga sira, nganing maibitaran ang siring na insidente. Bulan-bulan man subot na nakakaigwaning water analysis ang ahensya katuwang ang DNR asin nagtitinirman na magayon ang laboratory analysis sa Danau. Dapat man subot na babaan ang stock intensity kan mga fish pond para malikayan ang fish kill.
na kung dati 10,000 to 20,000 pieces per hectare or saro kada duwang pidaso per square meter para sa tuman sa mga semi-intensive na fish pond. So we have to check on itong feeding mechanism ninda kasi we always advise them to follow the good aquaculture practice. Kate, day naman subot edible nakakanon susog sa mga otoridad ang mga sira na nagadanin huli sa low dissolved oxygen asin man overfeeding siring ka nangyayaring onyan sa Lake Buhi, Camarines Sur. Kate? Alright, Jos Mabalos, Chris. Pigruso nin mga tao ang ginibong Grand Parade para sa Rodeo Festival 2024 sa syudad nin Masbate, Kasuudma. Pigbida sa nasambitan ng parada ang magagayon na float nin mga traktora, kabayo asing mga cowboy participant. Munya na aldaw ginibo man ang cattle drive kung sa inpigbutasan ang mga baka gikan sa Masbate Crossing Road pasiring sa Rodeo Arena. Ang nasambitan ng aktibidad nagpuon kan taong 1992 na suro sa pigaabangan kan mga tao sa taunang selebrasyon kan Rodeo Festival. Dayman pinalagpas kan publiko ang karambola professional category na ginibo sa laog kan Rodeo Arena. Mapadagos ang manlain-lain na darakulang aktibidad hasta sa Abril 14. Parang binabalikan natin yung nakagawian before na yung pagdadala ng baka galing mga rancho dahil wala pang mga truck noon, binabalance ang tawag doon from the ranch to the pier. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Sarong Memorandum of Agreement ang pigpirmahan sa pagultanan kan Camarines Norte Water District, Prime Water asin sarong pribadong kumpanya. Obheto kaini na masolusyonan ang haloy ng problema sa supply kan tubig sa probinsya. Ang provincial government na mismo ang nagtulod sa siring na lakdang hulita saro ini sa nahihiling na solusyon sa nasambitan ng problema. Preparado man subuot ang kumpanya sa itataong bulk water supply sa paagikan sa indang makabagong teknolohiya. Naging maingat man ang mag-ibong nalado tanganing day maapektaran na ang presenteng joint venture agreement sa pagultanan kan CNWD asin Prime Water. This is, I would say, a life-changing milestone for the province. Na dapat ang source development will be a continuing endeavor on the part of the Hanabana. Rata sa kamot kan mga otoridad ang sarong 27 anyos na lalaki. Makalis makuananin sarong kalibre 45 badil, mga bala asin iba pang personal na gamit. Sa ginibong buy-bust operation kan Crime Investigation and Detection Group o CIDG Camarines Sur asin iba pang katabang na unit kan PNP, nadukayan man sa posisyon kan suspetsyado ang duwang sa nin pigtutubudang shabu. Na-turnover naman sa Provincial Forensic Unit kan Camarines Sur Police Provincial Office ang nakumpiskar na mga ebidensya para sa ballistic asin laboratory examination. Maatubang sa kasong pagbayular sa Dangerous Drugs Act of 2002 asin sa illegal possession of firearms ang 27 anyos na suspetsyado. Tuyong matindi ang init kan panahon. Saro sa mga nagiging problema kan mga komunidad ang maluya hasta kawaranin supply nin tubig sa pirang lugar. Katakod kay ni kumustahon ta ang sitwasyon sa operasyon kan Metropolitan Naga Water District o MNWD na iyo ang nagsusupply nin tubig sa syudad ni Naga asin pagtaraid na banwaan digdi sa Camarines Sur. Makakaulay ta live si Chappy de la Cruz, ang spokesperson kan nasambitan ng opisina. Diyos marahay na hapon po, Sir Chappy. Diyos maray na hapon po, Miss Kate, and Diyos maray na hapon po sa mga nagadalan sa GMA 7 Bicol. Sir, ngunyan po na mas nagtitindi ang init kan panahon, wala tuuman ang nagrereklamo sa maluya hasta mayong bulos nin tubig. Ano na po ang latest situation kan sa tuyang mga water sources?
Sa ngunyan, Miss Kate, ang sa tuyang spring source, nasa 25% na lang po siya. So, ang sa tuyang po mga pumping stations, nasa 75% po ang sa indang itinataong supply ng tubig. So, kasubaan nga po, hali kami sa taas, sa Mount Isarog. So, in-inspection mi po si spring water Tartuman. Actually, dahil pa man po siya nakakaabot sa critical level, pero maluya na lang po ang tinataon niyang supply, nasa 25% na lang po. Opo, sir, kung maluya na po ang hababa na ang tubig, ang water level, pero mayo pa man ini sa critical level. Kumusta naman po ang operation kan sa tuyang mga pumping stations? Ang mga sa tuyang pumping station, Miss Kate, gabos po sinda operational ang 30 pong pumping station ta. Actually po, nagdagdag na po kita ng oras po kang sa indang operation. From 18 hours po, igwa na pong nag-operate ng 21 hours para lang po masimbaganta ang kakulangan ta po sa supply ng tubig. Opo, ano po ngunyan ang pigigibong lakdang kan MNWD tanganing masimbagan man ang mga pangangaipo sa tubig kan mga konsumidor ngunyan na mainit ang panahon, as in preparado po ba kita sa mga worst case scenarios? Sa ngunyan na Miss Kate, ang ginigibuta po is mag-inject po sa system gamit ang satuyang lorry. Igwa po kitang duwang lorry na senda po nag-distribute po sa parting Pagdaykon, Gainsa, Kamaligan, and then sa iba pong barangay na kang Siyudad ng Naga na nagkakaigwa po ng kakulangan ng supply ng tubig. Pag-abot po sa worst case scenario, sa ngunyan po, dahil ba po nahihiling na maabot po kita dyan. Pero po ang MNWD po, preparado po sa pag-abot po kung magkakaigwa po kita ng worst case scenario. Hagadon mo na po ang tabang kang Bureau of Fire para po makasupply po o makadeliver po ng tubig na gagamiton sa tuyang mga konsumidores. Alright, Jos Mabalos po, Choppy de la Cruz, tagapagtaram kan Metropolitan Naga Water District. Pitching o pagdagsa kan mga spotted sardinella o tamban sa Bula, Camarines Sur, nanotaran. BFAR pinaliwanag ang posibleng mga rason sa nasabing phenomenon kung ano iyan, aramon ta sa report ni Chris Novello. Kanya-kanyang dakop nin siraan mga nagakarigos na ini sa Sarong Beach Resort sa Itangon, Bula, Camarines Sur. Kuaan video na ini maagahon kasuod makun sa indagmang na mga sirang susog sa uploader kan video na si Juna Viboreta, primera bisubot niyang makahiling ng dagmang na mga sira sa baybayon. Nabigla po kaming lahat kasi nung time na yon nag-video po ako yung nangingisda dun sa may bangka. Tapos kala namin nung una yung mga dilis lang yung tumatalon dun sa may mababaw na dagat. Mala nga nitatulos inindang inihaw ang pira sa mga ini para maging pulutan. Susog sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Bicol ang nanotaran na dagmang nasira sa video, mga spotted sardinella o tamban. Inapod man subot na pitching ang nangyari sa lugar. Ining phenomenon na ini, this happens because of several reasons or factors. Could be na may mga pagbabago sa environmental conditions like high temperature, small amount of oxygen sa tubig, or wave directions. Posible man po na it's because na itong food source ninda is near the shore. Peak season man subot ngunyan kan tamban hasa sa bulan ng Mayo kaya posibleng mautro pa subuot ang pitching kan mga tamban sa nasambitan ng lugar. Kay Baran si Carlo Abunita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, sa aga na po ang pilot episode kan Game On Podcast. Yan ang primerong sports podcast kan GMA Integrated News. Makakaibanan dyan sin the 24 oras game changer host as in NCAA anchor Martin Javier, sports commentator Anton Rojas as in NCAA analyst Martin Antonio. Maantabayanan sa Game On ang man iba-ibang komento sa lado kan sports, maging an interview sa mga atleta, coach as in iba pang sports personalities.
Available yan sa man-iba-ibang streaming platforms, siling kan Spotify, Google Podcast as in Apple Podcast. Madadalan man ang Game On sa Facebook page as in YouTube channel kan GMA Integrated News. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Consolidation para sa piguhurot na Public Utility Vehicle Modernization Program kan gobyerno. Hasta sa Abril 30 na sana talaga, asing di naman niya extend pa sigun mismo ki Presidente Bongbong Marcos. Ang sentimiento kan pirang jeepney driver sa Camarines Sur sa bagay na ini, aramunta sa report ni Jessica Calinog. Poon kan magkapandemya, ang jeep na ini na biyaheng Irigabao, Pili. Nakaparada na sana sa gilid kan tinampo sa may barangay Santa Elena, Bula, Camarines Sur. Istorya ni Analiza, napaso o nag-expire na ang magkakanigong mga dokumento nga aning matugutan na magkayod ang sa indang jeep. Day man tulos na asikaso ang pag-renew, hasta sa inabot na kan implementasyon kan PUV modernization. Sabi kaya ano na yan, ipipis out na kaya dahil na dahil na pinagpirit na i-renew. Enot ng pigtawan doon kan Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na daay man i-phase out ang mga tradisyonal na jeep. Riribayan sana ang mga unit na daay na roadworthy o nagkakara-kara na. Katakod ini kan implementasyon kan Public Utility Vehicle Modernization Program kan gobyerno na naglalaom na mas maging salbado asin komportable ang mga malulunadan kan mga driver asin pasahero. April 30, 2024, ang extended deadline na ipigtaon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. para magpa-consolidate ang mga PUV driver asin operator. Asin daay naman da ini papalawigon pa. Kailangan na natin yan. Kailangan na natin yan. Ayusin. Titiyakin lang natin, ang tinitiyak lang namin na hindi mapabigat pa ang babayaran at iutang ng driver operator. Kaya ginagawa nating maayos at ginagawa nating well-organized yung sistema na yan. Ang grupo ni Daroni, consolidated na daa asin nagahalat na sana na makakuanin modernized unit. Alagad nahihiling ninda na kaipuhan pang palawigon ang consolidation. Paano si mga jeep matitingga? Tapos, mariking itong bagong unit, ika-distribute na madali. Sa talakan LTFRB, as of December 31, 2023, sa Bicol Region, nasa 451 na mga ruta pa kan public utility jeepneys asin 7 ruta kan UV Express ang daay pa consolidated. Mantang ang nakakomplena sa pigahagan kan gobyerno, 45 ruta kan UV Express asin 214 sa PUJs. Padagos man ang pangapodan kan LTFRB asin gobyerno nasyonal na mag-utob naman digdi ang iba pang apektadong pampublikong lunadan. Kaibanan si Jovel Obiso, Jessica Calinog, Balitang Bicolandia. Migratory birds na nagdadayo sa Kabusaw wetland sa nakalihis na mga bulan. Padikit-dikit na subuot na naghahali-huli sa init kan panahon. Uyan report ni Jessica Calinog. Kadakolin mga nakatambay, nagkakakan asin naglalayog na mga migratory birds sa may fishport na inikan Barangay Barcelonita, Kabusaw, Camarines Sur. Ang presensya kan mga ini sa lugar, pabor man daa sa paghanap buhay ni Junard. Kagaya sa yan, mga ganyan, lumilipad dyan. Pag saan yan dumadapo, may mga isda yan dyan, kaya susunod rin kami dyan, alimango. Makaugmaman nga ni daang hilingon na nakakasabay ninda sa kalaboyan tuyong low tide, ang mga naglalangoy na migratory ducks asin naglalayog na migratory birds. Sigun kay Abner Avesola, Wildlife Enforcement Officer kan Banwaanin, Kabusaw, kan mga nakalihis na taon, Enero hasta Pebrero ang peak kan pagruso kan mga migratory birds sa Kabusaw wetlands. Asin bulanin Marso, haros pahalinaan mga ini. Alagad ngunya na taon, Abril na, alagad akulpaman giraray ang nagdetinirdigdi na manibaybang species in migratory birds. Maybe sa global warming, sa effect ng climate change, na bali ang amihan season na po prolong, na i-adjust.
Alagad kan mga nakalihis na aldaw asin semana na halangkaw ang heat index sa probinsya. Nanotaranan ninda Abner ang dikit-dikit ng paghali kan mga ini sa Kabusaw wetlands. Parang sa maabot na may negative na yan, ma'am. Padikit-dikit na din. Maybe ibang mga ibang mga migratory birds, halimbawa ining mga sandpipers and flowers, nakaka-mantiner pa man sindap. Pero padikit-dikit, nahalin na. Rinibong migratory birds ang taon-taon na nagdadayo sa Kabusaw wetlands. Atraksyon ini sa mga bird enthusiast. Nagpapahiling man ini na abundant o dakulpan alamang asin shells sa mudflat area kan Kabusaw Critical Habitat na iyong pigkakakan kan mga migratory bird. Kaibanan si Jovel Obiso, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Pigkanselar kan National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang 12 oras kuta ng power interruption sa Rinconada area ngunya na aldaw. Ini makalihis ang pakiulay kan mga konsumidor sa Rinconada na isibog ang nakatalaan kuta ng power interruption. Mayo pa man nin anunsyo ang ahensya kunuanin ang rescheduled brownout sa lugar. Mientras tanto, 9 na oras na brownout man ang mamamatean sa aga, Abril 12 sa Magaraw, Naga City. Puon alas 9 nin aga hasta alas 6 nin Banggi. Maaapektaran kay ni ang mga barangay Candel Rosario, Cararayan, Pacol, San Isidro, Carolina, asin Panikwason sa Naga City. Mantang sa Magaraw, iyo ang barangay Karangkang. Makondusir ang Kasureko 2 nin relocation kan mga poste sa nasabing mga lugar. Maurag Hills, bagong pasyaran ngunyan sa syudad nin Ligaw. 360 view kan Bulkang Mayon asin iba pang bulod sa Bicol. Tanaw sa nasambitan ng lugar. Pasyaran tayan sa istoryang ini. Kasabay kan magayon na panahon, sinamantala kan mga pamilya asin magkagabarkadang ini ang trail running sa mga burol sa Sitio Cabarok, Barangay Aliang, Ligaw City. Apwera kaya sa mapreskong duros, mahihiling man sa lugar ang 360 views kan Bulkan Mayon asin man lain-lain na bulod sa rehiyon. Inaapod ang lugar como maurag uphill trail site kung sa pigdadayo ini kan mga mahilig sa uphill adventure, arog kan mountain biking, hiking asin trail running. Ang mag-agom na sinda J.O. Ramil Kadag, asin kagawad Flor Liagan Kadag, nakaugalian ang subuot na magbanding with nature urog na kung igwang bakanting oras. Dito sir, makikita mo dito ang Mount Asog, nandun po, and the Mount Masaraga, nandun po parte, and nandun po yung Mount Mayon. As in, 360 po. Part ito sir ng aming exercise kasi ang stress-free, lalong-lalo na po sir dito sa place na po ito. Si Teacher Romelman, mas gusto subot ang trail running kaysa sa ordinaryong jogging. Hulita mas naapresyar niya ang kapalibutan sa siring na paagi. Dahil na rin sa mga pinsan ko, napapasama na ako, ayun, nakahiligan ko na rin. Labi man ang kaugmahan ni Camille, nagikan pang Metro Manila, kan mahiling ang gayon kan lugar. Opo, sobra. Kasi gawa ng mga nakikita ko, exercise. Bako pang gayong popular sa publiko ang lugar, hulita nagpupuon pa sa naining i-develop. Alagad sigun sa barangay, dakul pang pwedeng pasyaran digdi arugan kuweba as in spring resort. Mayo man digding bayad, alagad kaipuan sa nasubuot na magpaaram, nga ni magiyahan ang pagpasiring sa mga lugar. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kad GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hala sa man-ibaybang rehiyon. Mabalo sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, magin sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabikolan. Ako si Kate Dalovieres, kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na pwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.